Okay. Makinig naman tayo. Dito sa vlogger na walang ginawa kundi tumawa. Masaya. Masayang bumabanat. Alam nyo, yung vlogger na ito. Masaya siya. Wala siyang kasing saya kapag siya ay bumabanat. Lagi siya nakatawa, nakangiti. No? Pakinggan naman natin. Ito kanyang kanyang dalang parsayas tungkol kay Mother Solar kanya eh. Siyempre, pag sinabi solar, alam na natin kung sino yung mga solar na tinutukoy niya. No, kaya mas magandang makinig tayo, ano? Alam niyo yung nangyayari niyan. Yang si Solar kasi, yan ay nagsimula sa panahon ni Duterte. Doon siya nakadali ng maraming kwarta. Ginawa niyang kwarta yan. At yan ay binulgar naman ni dating mayor ng Maynila at dating representative o party list congressman na si Lito Atienza. Yang boy, ang tawag niya dyan eh. Sabi niya doon sa nabasa sa mga dati ito, sabi niya wala namang punan ito eh. Paano yang boy, saan ka nakakuha punan? Eh siyempre, milyon ang pinag-uusapan, tapos wala kang milyon. Eh, pero yung nanay niya, yung tinatawag na Mother Solar ni Kulokoy, yan ang lumakad. Kumbaga, yan ang kinausap. Siyang kumuusap eh dating congressman o ex-mayor Lito Atienza. Kaya, yan lang, pinagkapirahan niya po yan. Ginawang pera, binenta at hindi naman po siya nagawa yung kontrata. Hindi niya nagawa, pero nagkamal siya ng pera. No? At ngayon, sila ay nasa abroad. Mag-a-apply yata ng asylum kasi expire yung kanyang medical. Magbuhat ng Malaysiano nga dos, naging extended, nagsawa na yata kung nakaka-extend. Kaya delikado. Kaya nag-apply sila ng asylum. Kung may nakapagbulong sa kanila, kaya itatry nila. Alam nyo, sa mga Pilipinong mayayaman na kagaya nila, pagka nagkakaroon ng kaso, asylum ang laging Kasi nga, dahil sa politika. Pero dapat sana, harapin na lang nila yung kanilang magiging asunto. Harapin nila. Kung wala silang kasalanan, harapin nila. Ito naman ang husgado naman ang titimbang ng ebidensya. Kanya lang, lalaban ka sa husgado, mag-depend ka na sa sarili, pero kailangan nakakulong ka muna. Bakit yung mga mahihirap na tao, pagka nadali, kulong muna, hindi lalaban sa kaso, pero nakakulong na sila. Bakit sila bang mayayaman, mga politiko? Dapat wala mo ng kulong, laban muna. Hindi. Kailangan kung ano yung nalalasap ng mahirap na Pilipino, maranasan din nila. At hindi lang yun, marami pa naman bakanting upuan doon sa sakya sa Payatas. Yung biyaheng impyerno. Sino na nakakulong sa Payatas? City Jail. Doon sa QC. Nakakulong na si Marcoleta, tsaka yung tatlong barkada niya. Yung pinagbulan ng plunder niya. Sino pa? Nandun na si Django. Hindi nga lang si Django, nadulas. Kaya nasa hospital, yung food niya, meron daw ng osteoarthritis. Alam ko yung osteoarthritis, ako meron ako niyan. Talagang masakit yan. Ngayon, si dating Senator Bong, ayan naman, nakita nyo, nakapagpiyas siya. Kaya temporary liberty at tahimik siya.
Si Marcoleta, patahimik ngayon. Hindi na siya maingay, hindi na mabunganga. Ni-interview siya ng media, no talk siya kapag nasa sandigan bayan siya. Bumalik na. Ito ngayon, dahil di bakante pangukuhan, kailangan kulong muna, tsaka ka lumabas sa korte. Yan ang hindi nila matanggap kasi mga senador sila kongresista. Kumbaga, pinagpipitag ang mga tao. May kapangyarihan, may power No, pero face the reality. May kaso, harapin. Kung walang kaso, kung walang ebidensya, absuelto. Yan. Kaya, buti ba si Marcoleta sabi, harapin ko. Kaya yan. Hinarap niya, hindi niya tinakasan. Si Bato. Walang bayag yun. Yung mayabang na yun. Sige, makinig tayo kay lagi nakatawa. Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Yun no? Guys, eto, tulad ng sinabi ko sa inyo pag-usapan naman natin ngayon, itong si Mother Solar, yun, di ba? Alam nyo guys, di ba? Tulad ng aking sinabi, aba si Mother Solar, gumagawa ng paraan na nagbabaka sakali na makausap si PBBM. Kasi hindi siya makalapit, gawa ng hindi siya makalapit kay Executive Secretary Recto, di ba? So talagang may problema siya at sa katotohanan nagpadala siya ng feelers sa isang congressman subalit sablay sapagkat tinanggihan ng congressman na ito dahil naku po, paano inaaway nyo nga si Recto? Kaya ngayon, itong si Mother Solar ay talagang stress na no? Yung sakit niya guys ay sakit sa stress. Ngayon ganito guys, gustong makipag-usap sa Pangulo ayon sa ating puting kabayo. Ngayon, makikipag-usap siya at ang gustong mangyari ni Mother Solar, wag silang makasuhan na mag-ina. Ibig sabihin, wag ituloy ni Ombudsman ang kaso, di ba? Tapos, ang kondisyon niya, kapag ito ay nagawa, siya ay uuwi siya at buboto siya para sa impeachment nitong si Inday Sayad ng conviction. No? Kaso, kaya niya ito naisip guys, kaya napupunta na siya sa konklusyon na ito sapagkat ang sabi rin ng ating puting kabayo na ito pa lang sila Solar Boy, si Solar Gay pala at si Mother Solar ay prinangka ng abogadong nilapitan nila itong lawyer ni Saldiño, no? Na nilapitan nila at prinangka na oo, makakapag-apply sila sa asylum pero malaki ang tsansa na ma-deny. Prinangka sila guys sapagkat dahil nga inassess nitong abogado hindi naman sila politically persecuted. Di ba? Talagang may corruption, di ba? Even yung kay Saldiño nga sabi nila alanganin. So maghihintay. Kumbaga, makapag-apply ka asylum, mapapapending mo lang, pero mukhang matutuloy at magkakatotoo yung sinabi ni Ombudsman na uuwi kayo ng nakaposas. O, di ba? So, stress na ito si Mother Solar, hindi alam ang gagawin. Tapos inaaway pa ni Solar Gay. Inaaway kasi, alam mo, stress na rin si Solar Gay, siguro nabubuang na. Mag-inang buang na. Ngayon, eto, akala niya siguro makakausap niya si PBBM. Utot din nyo. Tatanggihan kayo ni PBBM sigurado. Dahil unang-una, si PBBM ay hindi sumasawsaw dyan sa impeachment. O di ba ga? Hindi sumasawsaw Pangalawa,
bakit naman kayo papansinin pa ni PBBM mga hinayupa kayo? Di ba? Yung katarantaduhan ninyo. So, so talagang walang pag-asa na siya ay makausap ni PBBM at makipag-usap si PBBM dahil si PBBM ay nasa katinuan at ngayon si PBBM ay tumatapang na. Kaya natuto na si PBBM, mabait pero tumatapang na. Hindi na hindi na nagpapadala sa mga ganyan, no? Kaya ngayon magtiyaga kayo mga Hindi ko lang alam kung lalapit ito para magpapatulong ito kay Senator Lacson o kay Tito Sen, pero malabong tulungan ito ni Tito Sen para ilapit kay PBBM. Ilabing ganun ako po. Pangatlo, Mother Solar, hindi na kailangan ang boto mo. Dahil unang-una, mukhang ang threshold ay bababa. Pangalawa, mukhang yung 16 ay kompleto na. Makukumpleto na rin yan. So, hindi na kailangan ng boto mo ngayon. Pag bumaba ang threshold, 14 na lang ang kakailanganin, ha? So, tingin ko parang meron na yata mga, may mga magke-question na nito sa Supreme Court, ha? Hihingi ng clarification sa Supreme Court kung ano ba ang dapat na threshold na sundin. Since 4 na nga ang hindi sumisweldo diyan, kasama na itong si Mother Solar, di ba? So ngayon kaya palagay ko baka hindi na kailanganin ang boto mo, Mother Solar. kaya stress na. Akala mo papansinin ka ni PBBM, ha? PBBM, ha? Siya nga pala, bakit nga pala itong mga ito, ang daming mga naghahangad na makausap ngayon si PBBM? Bakit kayo atat na kausapin si PBBM? Ngayon nyo na-realize na yung week na sinasabi nyo, nagpapakulong pala. Na-realize itong mga inayupang na ito na yung tinatawag nilang week, talagang seryoso pala. Yung tinatawag nilang hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, nakakapagpakulong pala ng mga nakagraduate. O di ba? Ang tumawag na weak president kay Pangulong Bongbong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rally-rally ng Maysog. Kung naalala niyo, kung napanood niyo yun, siya nagsasabi na weak president si Bongbong. Hindi pa lang yun, nung tatakbo pa lang sana sila ng tatakbo pala sa politika noon na pagka-presidente, sabi niya mahina, sabi niya. Hindi ko alam kung si Bongbong ba tinutukoy niyo kung si Sara. Pero doon sa mga rally-rally ng Maysog, tinawag niyang weak president si Bongbong. Kaya yan nga sabi ni Tuloy, nagpapakulong ang weak na president. Ano po? Tawag nilang week, talagang seryoso pala. Yung tinatawag nilang hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, nakakapagpakulong pala ng mga nakagraduate. O di ba ga? Kaya wala akong pakialam sa inyo mga nagsasabi kayo na si PBBM namin hindi nakagraduate. And so what? Presidente naman. At yung mga presidente nyo at yung mga iniidolo nyo mga nagsipag-graduate, ayun, nakakulong. Aanhin mo ang graduate kung nakakulong naman. Aanhin mo yung mga may diploma kung tatanga-tanga naman. O di ba? Dito na ako. Kahit si PBBM, sabihin nyo hindi na nakagraduate, sabihin nyo ng bangag, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin, okay lang yan. Ang importante, siya ang presidente. Ang importante, nakakulong yung inyong mga amo. Ang importante, nakikiusap kayo. O, di ba ka? Nakikiusap kayo ngayon. Tapos nakikiusap kayo dun sa hindi nakagraduate. Tapos presidente. Nire-respeto ng napakaraming bansa. Di ba? Ngayon, yung hindi nakagraduate yan ay kabubuhan nyo lang, katangahan nyo. Di ba? Hindi nakagraduate. Bahala kayo sa boy. Pero mas maganda nga, sige, payag na kami, hindi na nakagraduate si PBBM. Di bali, presidente naman. Payag na kami, bangag na si PBBM.
nilalapitan nyo naman. At kayo ay nakikiusap, di ba? O at higit sa lahat, si Fentaboy nakakulong. Si Inday Sayat. Si Inday Sayat. Si Inday Sayat, nasisiraan na ng ulo ng gusto. Di ba nga, hindi na malaman. Tapos, yung mga tao ninyo, ayun, napagkukulong din. Si Julie, mga tulak niyong mga tao. Di ba nga? O, kaya, di bali na. Sabihin nyo ng lahat ng gusto nyo sabihin. Ang importante, malaya at presidente. At may 2028 pa kayong nalalaman, mga hinayo pa kayo. Wala na! Wala na 2028 sa inyo. Yun lang muna. So, sa panibagong content, abangan nyo naman ang plano ni Inday Sayad para dito kay kay Julio Judas. ang dami kwento ng puting kabayo, what the heck. So, ito ay kukontent ko naman. Kasunod, abangan ninyo sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at may sayad sabagat ang may sayad ay laging high blood, si Mother Solar. Stress ng inayupak. Bye! Yan ang pinakamahirap po. Kahit mahirap na tao, takot makulong talaga. Sa totoo lang. Kasi hindi biro. Ako nakakita na ako na nakakulong. Siksikan talaga sila. Siksikan sila. At meron akong nakausap na dating nakakulong doon. Napakahirap daw talaga. May oras ang tulog. May oras kayong matulog. Yung kabila naman, hindi sila pwedeng matulog. Kasi hindi sila hindi sila pwedeng sabay-sabay matulog. Napakahirap, kaibigan. Nakita ko yung kulungan nila eh. Napakahirap. Pagkatapos yung ventilador isa lang, nakatapat lang sa kanila. Paano hindi ka matatakot? Kita nyo, ngayon pag yung mga involved sa politiko ngayon, doon sila dadali sa Quezon City sa may dating dumping garbage. Nakita ko yung dumping garbage din eh. Kasi nung araw, nagtrabaho ko sa Piling Best. Tanaw mo, yung basura. Ginawa pa lang yun ng City Jail ng Quezon City. Payata City Jail. Nung tinanggal na yung mga basura dito, di ba nilipat sa Kapas yung lahat ng garbage dito sa NCR, di ba nilipat sa Kapas yun. Natatanong mo yung Piling Best doon sa Sandigan, alam niyo ba yung Sandigan, yung Piling Best doon. Yan, natanong ko yun. Kasi yung naka-recruit sa akin, minsan nagpunta kami roon. Pinakita sa akin. Sabi ko, paano tayo makakabenta rito eh? Kapitbahay pala, basura ka. Hindi, sabi niya. Hindi magtatagal yan, naalisin din yan, sabi niya. Tama, inalis nga pala. Kaya yun ang tinayuan ng Payatas City Jail. At ngayon, doon sila nakalagay sila dati Senator Bong, pero nakalaya na, di ba? Si Senator Bong nakalaya. Ngayon na nakakulong doon, si Janggoy at saka yung mga taga DPWH sa Mindoro na involved. Ewan ko lang sila dito sa Bulacan kung nandun na rin sila, kung nakakulong na rin sila doon. Si Bunuhan, alam ko, nasa hospital pa rin yun. Kasi nga, hindi ma-establish ang kanyang blood pressure. May fluctuation eh. Kaya, nasa hospital yun. Ngayon, ang nandun pa si Marcoleta, member ng IAC. At yung tatlo niyang kaibigan, si Mike Defensor, yung dating
congressman at saka yung dalawang negosyante, nag-donate sila ng 75 billion, yun ang naging grounds para makasuhan itong si Marcoleta. At ngayon, marami pang bakante. Naghihintay pa ng mga politikus. Kasi parang itong ano ito, parang meron na naman yata. Meron na naman na may dideliver sa payatas. No, sige. Lagi niyong tatandaan, ano, lahat ng itinanim ng tao, sisingilin sila, maghahanin sila. Sipin niyo, nilagay kayo ng Diyos sa magandang posisyon. Hindi kayo naging tapat. Sa totoo lang, hindi kayo naging tapat. Anong ebidensya? Ayun, yung mga blood control ninyo, giba dito, giba doon. Baha dito, baha doon. Po. Kaya tandaan nyo, at meron pa silang mga panibagong sabi, lalabas sa ICC na naman pala yun. Panibagong warrant of arrest ng ICC. Nagsabi naman dyan si Pulong. Sinabi niya si Bongo at saka dalawang pulis, opisyal. Siguro yung naging chief of police ni Duterte. Meron daw silang warrant of arrest. Sabi ni Pulong, si Pulong si Duterte, yung anak ni Digo, kongresista, yung nagbigay siya ng 51 billion sa kasaysayan, pinakamataas na nakuha niya. 51 billion. Ayun. Nowhere there. Swimming pool, ang Davao. Oh, Sige, hanggang dito na lamang, ano? Sana Wala lagi dito po si kayong manalangin. wala Dahil to, eh. kita niyo yung panahon natin, hindi na maintindihan ng panahon. O talagang tagaro, o talagang tagulay. Siguro mga 5, 6, gano'n. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang, inyong kaibigan Jesus Brother Manny Okay. Bautista. God bless us. Bye. Sige.